Ngayon naman, pag-uusapan natin ang ating puso, literal, yung ating puso talaga, no? Physically. Ayan, makakasama po natin ang interventional cardiologist na si Dr. Jeffrey De Jesus. Magandang umaga sa inyo, Doc. Magandang umaga, Nina. Magandang umaga, Migs. Magandang umaga rin sa mga nakikinig. Okay, hindi Welcome makakataka back. si Doc Jeff. Doc Jeffrey, kumusta naman ang inyong Valentine's date ni Doktora? Oo nga pala. Advance Happy Valentine's. Advance Happy Valentine's. Ang February ay buwan ng puso talaga eh. Kaya nagse-celebrate kami, pati mga cardiologists. Nire-remind namin yung mga pasyente namin na alagaan talaga yung puso nila, lalo na ngayong Pebrero. Oo. Nag-date na ba kayo, Dok? May May date date. ba kayo? May date, may date. Syempre. Family affair or may kasama yung kids? Oo. Well, sa weekend nasa Batangas kami. Pero next Uy. week anniversary rin kasi namin eh. So meron kaming konting dinner. Uy, happy anniversary, Happy Doc. Kailan anim. anniversary nyo? Curious eh. Ilang years wedding? 16 years na. Oh, Galing. wow. And anong day? Sa Baka pumunta 20, sa kami. 20. Doon kami magse-celebrate. Para isang celebration na lang. Tama na. Why not? Parang Why not? birthday mo lang, Miss. Happy birthday and Merry, Merry Christmas. Okay. So, well, puso, pag-uusapan po natin, ano po ang mga dapat tandaan, lalong ngayong Heart Month Well, para sa mga cardiologists? syempre, kailangan natin na bigyang pansin talaga yung ating puso eh. Marami ako nakikita mga bagong mga pasyente ngayon, bata pa lang sila, nagkakaroon na kagad sila ng high blood at meron din dyan mga pasyente, mga matataas ang cholesterol and may mga ilan din na naha-heart attack kahit bata pa lang sila. Yun nga po, ayan, high blood, cholesterol, and heart attack. Magkaiba yung gamot sa high blood, sa mataas ang cholesterol, Doc? Magkaiba yung dalawang sakit na yun eh. Pero parehas sila nagdudulot ng heart problem, stroke at mga iba't ibang sakit. Meron bang frequent occurrence yan, Dok, ng time of year? Let's say sa pagdating ng Christmas season, frequent yan? O kumbaga may trends din po ba Actually, yan? whole year round. Pero dun sa sa mga heart attack talaga, tumataas yan ng mga December, January, February. Pero ang reason yan is not just yung celebration natin ng holidays. May connection din yan dun sa temperature. So habang lumalamig, nagkakaroon ng higher incidence ng heart attack. Ganun So, ba yun, Dok? Pag malamig. lalo na sa winter. Pag Ayan. mga bansa may winter, mas marami heart attack sa kanila pagka malamig. Bakit, Dok? Bakit? Ano meron sa malamig? Pag malamig kasi, aside from yung celebration, yung stress ng celebration ng holidays, yung lamig kasi nagko-cause siya ng vasoconstriction o sumisikip yung mga ugat ng puso natin, ng mga ugat natin sa utak. Kaya pagka malamig kasi sumisikip yung ugat, mas tumataas yung blood pressure, mas mataas yung incidence ng heart attack at stroke. Pero ngayon kasi medyo malamig pa sa Pilipinas Well, eh. hindi kasing lamig katulad sa Ay, ibang yung hindi bansa. yung winter So nila, sa atin, oo. na-attribute namin yung increase na yan talaga sa holidays natin. Kasi pagka sumapit na yung mga Christmas season, sunod na yan eh. Meron pang, na-extend pa nga hanggang Chinese New Year yung Totoo, celebration Chinese sa New atin Year eh. next Oo. week. So, parang nakakalimutan nata ng mga pasyente nating uminom ng gamot, ng kanilang maintenance. Aside from that, yung kinakain nila, parang nakakalimutan nila mag-diet, nakakalimutan nila mag-exercise. Go ahead. Okay. How do we know, Doc, kung high blood kami? Kasi sabi nyo nga, lagi nating pinapaalala sa ating mga tagapakinig at mga nanonood na kadalasan ito ay walang sintomas. Yeah. Ito siguro yung pinaka-common na misconception natin. Kaya na late na detect yung mga problema eh. Kasi inaabangan ng mga pasyente na sumakit yung batok nila, sumakit ang ulo, or magkaroon ng ibang symptoms yung katulad ng nahihilo bago sila magpatingin. Ang karamihan ng mga pasyente naming nakikita na may high blood, wala silang mga simptomas. Kaya usually, magtataka sila bakit yung isang pasyente, batang-bata, maraming sakit kagad. Wala naman silang nararamdaman nung umpisa. Mhm.
Pero Doc, yun, again, no, paulit-ulit po natin siyang pinag-uusapan na be proactive, di ba? Huwag nang antayin na magkaroon ng sintomas bago magpatingin. Ngayon po ba, Doc, nagkakaroon tayo ng improvements? Siguro sa inyong practice na, uy, sige, marami na nagpapatingin sa akin at iniiwasan na yun. Sa totoo lang, katulad ng mga programang ganito, pagtaas talaga ng kaalaman to sa mga pasyente. Pero para sa akin kulang pa kasi karamihan ng mga pasyente, lalo na yung mas mababang social classes, ang nangyayari po kasi syempre takot sila magpatingin kasi iniisip nila lagi may gastos na Yes. involved. Hindi lang yung konsulta pati yung gastos nila sa gamot. Karamihan sa kanila gusto lang makakain sa araw-araw. Yun lang ang goal nila, mapag-aral yung mga anak. Pero tsaka na lang nila isipin yung kalusugan nila. Hindi nila alam yung isang sugal pala to para sa kanila. Kasi habang lumalala yung sakit nila, lumalaki rin yung magiging gastos nila pagka nagkasakit sila. In the long run, eh. Oo, kaya ang gusto mo ay meron kang maintenance kung kailangan mo. So, paano ko po malalaman kung kailangan ko na ng maintenance? Kasi yung iba, okay na yung, sino ba yung kausap ko kahapon? Yung co-anchor ko dyan sa kabila. Hindi. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo, partner. Hindi, sabi niya, nag-uusap kami sa exactly high blood and Okay. cholesterol. Okay. Tinigil ko na yung sa high blood daw niya. Di kami nung nimaan makapag- Kilala natin yun, ha? Oy, isa lang Nag-iina naman yun, kami ha? ganyan. Bakit mo tinigil? Kasi okay na yung blood pressure ko talaga. Ganun. Hindi mo ba naisip na kaya okay yung blood pressure mo? Dahil sa gamot. Dahil sa gamot. I mean, Doc, can you explain? Common argument yan talaga. Parang laging may debate sa kliniko tungkol dyan sa question na yan. Pero ang totoo nun, pagka sinabi ng doktor na kailangan mag-maintenance, talagang maintenance talaga yan. Tinatry naman namin bawasan Paano ba bawasan yung maintenance? Siyempre, lifestyle pa rin yung pinaka-importante. Yung kinakain natin, yung pag-exercise, at yung tamang pagtulog. Siyempre, importante lahat yun. Hindi pwedeng aasa ka lang sa maintenance. Sa tingin mo, magiging healthy ka na. Hindi enough yun. Kailangan alagaan mo talaga yung katawan mo at mag-exercise ka, kakain ka ng tama, yung healthy na pagkain, and matutulog ka sa oras. Yung stress at mga iniisip at mga win-worry, gaano po siya big factor, Doc? Indirect Yung hindi siya talaga diretso na nagiging sanhi ng high blood or pagtaas ng cholesterol. Pero nakikita namin yung mga pasyenteng stress at laging puyat, sila yung napupunta sa mga pasyenteng mahilig kumain ng mga bawal, umiinom, nagkakabisyo. Kasi yun yung pang-release nila ng stress. Coping. Yun yung tingin nila nakaka-relax sa kanila, yung comfort food na puro fatty food naman pala, puro matatamis naman pala yung kinakain nila. So sila yung nakapipili. Halimbawa, ikaw yung pasyenteng puyat, papipiliin ka ng pagkain, puyat ka parate, syempre pipiliin mo yung masarap kainin. Hindi mo pipiliin yung mga gulay, tsaka na yan nagpuyat na ako kagabi Kakain muna ako ng yung mga mamantikang pagkain ngayon. Mga Ayun lang. sisig at mga So, patong-patong pala siya. Pares ba yun, no? Oo, pares, sisig, crispy pata. Masarap yun. Oo, masarap yun Oo. Ay, ba't ba yung mga masasarap bawal? Yun ang Ganun talaga. Ganun talaga Oo. Talaga Opo. So, paano ko malalaman kung legit na ako ay may high blood at yung high cholesterol din? Kasi sabi niyo magkaiba yun. Yung sa high blood, kailangan talaga magpapa-check kayo ng blood pressure So, hindi lang yan dapat isang beses nagpa-check. Dapat series ng checks yan. Hindi kami nagbibigay ng maintenance because isang beses na check yung BP yung mataas. Pero kailangan i-check yan ng madalas ng doktor nyo. Kung sa dalawang check ng doktor nyo na mataas pa rin siya, maaring bigyan na talaga kayo ng maintenance. Sa cholesterol, mas mahirap wala masyado talagang symptoms ang cholesterol. Although yung mga pasyente na sobrang lala ng cholesterol nila, may mga deposits yan ng cholesterol sa mata. May makikitang medyo naninilaw dito sa mga eyelids nila. Pero bihira pa rin yun Ang kailangan mong paggawa para ma-check yung cholesterol is yung blood test talaga. Yun yung lipid profile. Oo. And actually, yung lipid profile, hindi naman ganun kamahal Tsaka covered the PhilHealth. Covered Diba sa siya Yakap kapag program? nag-Yakap program ka. Oo. So,
kasi yung iba hassle daw, iniisip nila, paano ko ba to i-avail? Oo. Minsan, Yeah, pero iintindihin nyo rin naman yung yun nga yung nasa mababang class ng ating bayan eh. Kasi pipila silang mahaba, Yes. pupuntahin sila sa laboratory, pipila uli sila mahaba. Kahit sabihin nating libre yun, kawawa eh. Siyempre kayo na-experience Yes, natin yes, pagka yes. private, mas maikli Pila pa pila. nga. May May pila pila rin, nga pero eh. mas maikli. Oo. Pero imagine nyo yung sasabihin libre, pero ang haba naman ng pila. Parang buong araw na uubos nila. Kailangan Tumaas nila yung- magtrabaho eh. May fasting pa yun, Doc. Di ba? Tumaas Oo. BP ko sa pila. Sa fasting. Kailangan din nila magtrabaho. Kasi Yes, pag yes, hindi sila yes. nagtrabaho, wala rin sila kikita. Kahit sabihin natin, libre na yung check-up na yun, libre na yung laboratory, isang buong araw na wala sa trabaho nila. So hindi rin siya ganun kadali, di ba? Mahirap. Oo, Hindi siya ganun mahirap. kadali. Hindi siya Even, ganun kadali. Actually nga, tayo nga, nahihirapan ngang magpa-check up. Sa private Totoo yan. consult ka, pipila ka rin eh. Marami rin ang pasyente sa private. Pero imagine nyo yung public talaga, yung government na mas mahaba yung pila. Tsaka doon. nakita ko yan, Doc. Witness po ako. Kumuha ko ng result, sabihin natin 2 o'clock. Eh yung magpapa-blood test, siguro 2:00 din. Nahimatay, Doc. Nung kinuhaan siya ng dugo. Bakit? I can only assume, siguro, kailangan niya pa magtrabaho. Yun lang yung oras niya para kukunan siya ng dugo. O hindi kumain, nag-fasting. Pwede rin, Sobra pwede rin, sa nag-fasting. sobra na pwede. Yes, pwede Or rin. low blood. Di ba, ano naman yung low blood kung may high blood? Yeah, may mga certain condition naman na nagkakaroon ka ng masyadong mababang blood pressure naman. Usually yung mga pasyente to, yung mga puyat, yung mga dehydrated, kulang sa nainom na tubig, yun yung mga masyadong mababa yung BP. Oo, kasi may kilala ako ganun eh. Nahihimatay siya or nahihilo siya dahil sa low blood. Kilala ko And yata yan. parang pero mas- may, mas may pero mas regalo nga konti sa'yo yun, eh. Nasa kotse ko. Nakatse, Oo, oo. Mas konti yung mga ganung Oo. Pero sitwasyon. delikado raw yun, Doc, di ba? Pwede kayo mahimatay, pwedeng tumama yung ulo mo sa matigas Ayun. na sahig, syempre. Oh, but how Delikado. do you, ano ang, may maintenance ba for low blood? Anong dapat gawin? What's the treatment? Very particular na sakit yun kasi maraming iba't ibang cause nun. Pero kung ang cause lang ay dehydration, syempre, we ask them to hydrate. Mayroon kaming ibang situation na sakit na ang cause nun is orthostatic o kaya yung postural hypotension, meaning sudden changes ng position ng ulo nila, ng body nila, can rapidly drop yung blood pressure. Medyo conservative naman kami doon. Hydration pa rin. Sometimes nilalagyan namin ng stockings para sumikip yung legs na. Sometimes kasi sa gravity, nagpo-pull yung blood sa legs. Kung matagal na nakatayo, Nakaupo, nakatayo. let's say nagbe-bake siya, nagluluto siya. Yes. So, Yes. stockings nilalagyan Okay. namin yon. In worst circumstances, worst talaga, like, siguro sa 1,000 ko nakita, isa lang ang isang pasyente ko lang, nilagyan namin ng pacemaker kasi may kakaibang electrical problem naman yung patient. Oh, iba na rin, ibang usapan rin yan. Oo. Special case. Oo, but Doc, maraming salamat. Marami po kaming natutunan. Paalala very quickly bago tayo magpaalam ngayong Heart Month sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Yes, lagi ko pinapaalala pagka pumupunta ako dito is talagang yung importansya ng pag-aalaga sa ating kalusugan. Of course, ngayon ay Heart Month, ang emphasis natin yung pag-exercise at pagkain ng maayos and natutulog sa oras. Iwasan natin yung mga bisyo like yung mga paninigarilyo, mga alak, pag-inom, iwasan natin yan. And dapat magpakonsulta kayo sa doktor pagka meron kayong nararamdaman. O kaya, magpa-check up kayo kahit na wala talaga kayo pang nararamdaman para maiwasan nyo yung sakit. Alright, maraming salamat sa ating interventional cardiologist, Dr. Jeffrey De Jesus. Happy Valentine, Happy Doc. Valentine's. Thank you, Doc. Thank you. you. Thank you.